For today's video mga kabakeks ay magluluto nga ako ng sopas. Nai-ready ko na nga din lahat ng kakailanganin ko o mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng sopas para hindi naman masyadong hassle sa pagbibideo ko. Kung minsan nga kasi kapag magluluto ako tapos magbibideo ako at hindi pa ready yung mga ingredients, medyo natatagalan ako sa proseso ng pinaggagawa ko. Kaya naman eto, niready ko na lahat ng ingredients na gagamitin ko para naman luto na lang ako ng luto habang ako'y nagbibideo. Dalawang klase nga lang ng gulay ang ilalagay ko dito sa aking lulutuin na sopas. Sayote at carrots nga ang inilagay kong gulay dahil iyon naman talaga ang karaniwan na inilalagay sa sopas. At para naman sa iba pa nating sahog, naglagay nga lang ako ng ilang pirasong hotdog at hinimay na manok. At syempre, yung sibuyas bawang natin ay hindi nawawala sa mga ating pagigisa or pagluluto. Ito yung tinipid na sopas pero masarap. Madalas na kasi itong nire-request sa akin ni Kuya Bakukong kaya naman pinilit ko ng mailuto itong sopas na kanyang gustong makain. At sa proseso nga ng aking pagluluto mga kabakeks, bago nga ako magisa dyan, inuuna ko nga munang prito or isangag-sangag ng konti yung shell ng sopas natin para naman pag pinapakuluan siya hindi siya masyado madurog or malusak. Sa totoo lang mga kabakis mahilig naman din talaga ako sa sopas pero ayoko yung sobrang durog na durog yung pinaka-shell ng sopas, parang ang pangit niya kainin ganun. Ito kasing way ng pagluluto ko kapag naluto na siya. Kahit na gano'n mo siya kapakuluan, hindi siya sumisip-sip ng sobrang matindi ng tubig, hindi siya nagdudurog-durog ganun. Or siguro mga kabakis, kailangan lang din talaga natin yung low heat lang siya para hindi siya talagang naglalagas-lagas yung shell. Pangit kasi kainin pag ganun, diba? At syempre mga kabakis, sa pagigisa naman natin ay talaga namang inuuna natin yung sibuyas bawang, tapos yung mga sahog katulad nung hilimay na manok at saka yung hotdog. At syempre ilagay natin yung mga seasonings natin na madalas natin ginagamit. Ewan ko kung sa iba ba o ganito din yung way ng pagluluto, kung nagigisa din ba or diretso pakulo na ganun, hindi ko sure. Pero para ito sa akin, ito yung pinaka the best way para lumalabas yung mga lasa ng mga sahog natin. At dito nga pala guys, sa niluluto kong sopas, naglagay nga ako or nagbati ako ng isang itlog at inilagay ko sa pinapakuluan ko na sopas para lang medyo may konting special char. Hindi ko alam mga kabakes kung meron ba sa inyo talagang naglalagay ng itlog or ganito yung ginagawa katulad sa akin. Pero wala lang, trip ko lang, gusto ko lang talaga siyang lagyan ng itlog para naman sumarap, ganun. Pero ayun mga kabakeks, sa kinalabasan naman ng niluto ko masarap naman kahit konti lang yung sahog. For me lang naman to mga kabakeks, pero talaga naman napakasarap ng pagkakaluto ko dito sa sopas na to, lalo at napaka-creamy din niya dahil isang buong lata ng ebap yung inilagay ko. At ayun mga kabakeks, pagkaluto ko nga pinatikim ko na nga din si Tita Bunso at saka si mami ko ng niluto ko. At yan na din yung breakfast namin. Hinaantay nga lang din namin yung isa ko pang kapatid dahil namili sila ng pandesal pang almusal namin. Kasama din nila si Baby Bakekang at saka si Kuya Bakukong namili ng pandesal. Di ko nga alam paano sila nagkasya dun sa motor. Ewan ko ba kasi dun kay Kuya Bakukong ko bakit ka lagi pang nasama sa mga tita-tita kapag nagmumotor sa baba. Kala mo naman hindi nakakasakay sa motor. At habang hinihintay nga namin sila dumating dyan sumubo-subo na nga kami nila mami dahil medyo nagugutom na nga din kami. At pagkadating nga din ng mga namili ng pandesal, eto nga at hinainan ko na nga din si Kuya Bakukong at pinakain ko na nga din si Baby Bakekang. At alam nyo ba, sa totoo lang mga kabakek, si Kuya Bakukong sarap na sarap sa pagkakaluto ko ng sopas hanggang sa tanghalian, yun yung hinahanap niya. Sa totoo lang mga kabakek, si Kuya Bakukong napakasarap ipagluto kasi palagi niya na-appreciate yung niluluto mo para sa kanya. Ganun siyang klase ng bata. Kaya ako mga kabakek, kapag talaga may na-request si Kuya Bakukong, niluluto ko talaga dahil alam ko namang hindi masasayang yung iluluto ko para sa kanya. At dito naman tingnan nyo mga kabakek, sabang kumakain kami sabi ko nga magpicture kami. Abay, tignan mo naman yung ginawa ng aking isang kapatid. May pagladlad pa nga ng buhok. Kaganda. Napaka-arte. Sobra. At hanggang dito na lang ang aking video mga kabakek. Salamat sa inyong panonood. Bye!